Wow, pwede palang gumawa ng popcorn sa microwave oven using a plastic container. Hindi ko yan nilagyan ng oil. Pure popcorn lang. So, pwede pala siya. Ayan o, pop ng pop. Mapupuno na yung container ko. Yan. So, eto na siya. Kaya lang may sunog eh. Siguro next time, i-lower ko yung temperature. Yan. Pero nag-pop siya. Maganda yung pop niya. At ang maganda, wala siyang oil. Yan. So, pwede pala. So, next time, gamitin ko mas malaki sigurong container. Yan. Para hindi naman sayang yung kuryente. Para marami. Either i-lower ko yung temperature or i-shorten ko yung cooking time. Hindi ito lagay yung popcorn. Tapos takpan natin ito. Nantik pa malaglag. Tapos lagay natin sa oven. So tingnan natin kung mas okay dito. Kasi yung plastic kanina medyo na-deform eh. Tsaka nasunog yung nilagay ko. So try natin kung hindi siya masunog dito. Wala pang popping. Makapal kasi yung ano. Makapal kasi yung ano, yung babasagin. Try natin mag-pop. Ayun, may nagpa-pop na. Nadidinig ko na. Ay! Patay! Nasira. Ayaw niya. Ayaw, hindi pwede doon. So, yun, pineltan ko siya ng plastic cover kasi mukhang hindi niya kaya yung ano, yung makapal na plato. Siguro kaya niya kung manipis yung plato. Ang kapal kasi ng plato. So, nagpa-pop na siya. Tingnan natin mamaya. So, popping. Yan. So, check natin mamaya. 1 minute pa siya. Yung time. Ayan, maganda ang pag-pop niya. So, maganda pala pag sa babasaging bowl mo siya ilalagay. Pero, wag mong takpan ng babasagin din na pinggan na makapal. Pwede siguro kung manipis lang. So, okay lang kung yung plastic ang itatakip kapares nito. Yan, so okay siya. Ganda yung popping niya, oh, 100% puff. Titimplahan na lang natin to ng asin kasi hindi ko nilagyan. Siguro next time try kung may konting oil. Parang may lasa siya. Kasi pag ito, wala pa kasi siyang asin, so bland siya. Pero pwede rin walang asin, lagyan lang ng asin para greaseless. No oil. Yan ang mantika. Man pala natin. In fairness, mas masarap talaga yung may konting oil. Tapos nilagyan ko rin to ng konting salt pero kulang pa siya, matabang siya. So, pwede rin lagyan ng oil. Depende sa inyo kung greaseless or with little oil ang gusto nyo. At least to, konting-konti lang ang oil. So, yan. Diyan nagtatapos ang ating trial for today. Tignan natin, sinet ko uli siya sa 4 minutes. Hintayin natin mag-pop. Kakatakot ah. Pag kasi minsan hindi pantay yung lagay ko sa oven, tapos may part, so tumitikil siya, may part na nakasandal dun sa dingding, ayun, nasusunog sa part na yun. So ayan, nagsimula ng mag-pop. So seconds lang nagsimula ng mag-pop. Yun, nagpa-pop na. Yun. Tayo natin sunod-sunod ang pop. Ilagyan ko siya ng konting oil. Tingnan natin yung epekto niya versus dun sa walang oil.
Hindi naman siya maraming oil. Bali, nirap ko lang siya ng oil. Dinap ko lang siya ng oil. Dinap. Yun, nagpa-pop na. Yan. So, bantay tayo. Tayo nating matapos yung pag-pop. So, naka 1 minute na tayo. Yan. Di pala pwedeng pang cover yung yung ceramic, yung babasaging plato na makapal. Hindi pala pwede. So, pwede siguro kung manipis lang. Kapal kasi ng plato na yon. So, parang ewan ko na hindi siya biglang parang akala ko nasunog. Yon, panay na ang pop niya. So, naka 2 minutes na tayo. Yan, 2 minutes. So, 2 minutes more. Tingnan natin kung maganda yung kanyang pag-puff. Kaya lang magastos pag dito ka lagi magpa-pop ng popcorn. So, kung marami kang gagawin, better na sa kawali talaga. Marami akong gagawin mamaya kasi sa kawali ko siya lulutuin yung marami. Tinry ko lang dito. Sayang naman yung kuryente kung palaging dito. So, hintayin natin mag-puff. 3 minutes na. So, 1 minute more. Yan, mahilig ako mag-experiment Yan, nangangamoy popcorn na. Yan, may mga nagpa-pop pa. Ay, namatay na. 4 minutes na. So, hintayin natin medyo lumamig. Baka meron pang mga hindi nagpuff doon. Parang kulang ako sa extend ko kasi may nagpa-puff pa. Nadinig ko may man nagpa-puff pa. Dapat yung yung mga 1 minute na walang nagpa-puff, yon patayin na. Pero sunod-sunod pa yung puffing niya. So, in-extend ko siya ng 1 minute. So, hintayin natin. Yan tuloy, wala. Ayun, may nagpa-puff. Umadalang na, so baka konti na rin yung naiwang hindi pa nag-puff. Pero tuloy lang natin. Yun, meron ulit. So, madalang na. Pagka madalang pa rin, so, i-off ko na siya. Pag pag 1 second na walang nagpa-puff. Pagka 60 seconds na walang nagpa-puff. 60 seconds, 1 minute. 1 minute na pala yun. So, tapos na yun talaga. Wala na. Okay, hintayin natin. Mamaya, evaluate natin. So, ito na yung ating popcorn. So, may sunog siya dahil siguro in-extend ko ng 1 minute. So, tama lang pala talaga yung 4 minutes. Hindi na dapat i-extend. So, hanggang dyan po nagtatapos ang ating trial for today. Thanks for watching. Wow, pwede palang gumawa ng popcorn sa microwave oven using a plastic container. Hindi ko yan nilagyan ng oil. Pure popcorn lang. So, pwede pala siya. Ayan pop ng pop. Mapupuno na yung container ko. Yan. So, eto na siya. Kaya lang may sunog siguro next time, i-lower ko yung temperature. Yan. Pero nag-pop siya. Maganda yung pop niya. At ang maganda, wala siyang oil. Yan. So, pwede pala. So, next time, gamitin ko mas malaki sigurong container. Yan. Para hindi naman sayang yung kuryente. Para marami. Either i-lower ko yung temperature or i-shorten ko yung cooking time.
Hindi ito lagay yung popcorn. Tapos takpan natin ito. Nantik pa malaglag. Tapos lagay natin sa oven. So tingnan natin kung mas okay dito. Kasi yung plastic kanina medyo na-deform eh. Tsaka nasunog yung nilagay ko. So try natin kung hindi siya masunog dito. Wala pang popping. Makapal kasi yung ano. Makapal kasi yung ano, yung babasagin. Try natin mag-pop. Ayun, may nagpa-pop na. Nadidinig ko na. Ay, patay. Nasira. Ayaw niya. Ayaw, hindi pwede doon. So, ayun, pineltan ko siya ng plastic cover kasi mukhang hindi niya kaya yung ano, yung makapal na plato. Siguro kaya niya kung manipis yung plato. Ang kapal kasi ng plato. So, nagpapak na siya. Tingnan natin mamaya. So, popping. Yan. So, check natin mamaya. 1 minute pa siya. Yung time. So, ayan. Maganda ang pag-pop niya. So, maganda pala pag sa babasaging bowl mo siya ilalagay. Pero, pag muntak pa ng babasagin din na pinggan na makapal, pwede siguro kung manipis lang. So, okay lang kung yung plastic ang itatakip kapares nito. Yan. So, okay siya. Ganda yung puffing niya, oh. 100% puff. Itimplahan na lang natin to ng asin kasi hindi ko nilagyan. Siguro next time, try kung may konting oil. Para may lasa siya. Kasi pag ito, wala pa kasi siyang asin. So, bland siya. Pero pwede rin walang asin. Lagyan lang ng asin. Para greaseless. No oil. Yan ang mantika. Man pala natin. In fairness, mas masarap talaga yung may konting oil. Tapos nilagyan ko rin to ng konting salt, pero kulang pa siya, matabang siya. So, pwede rin lagyan ng oil. Depende sa inyo kung greaseless or with little oil ang gusto nyo. At least to, konting-konti lang ang oil. So, yan. Diyan nagtatapos ang ating trial for today. Man pala natin. In fairness, mas masarap talaga yung may konting oil. Tapos nilagyan ko rin to ng konting salt, pero kulang pa siya, matabang siya. So, pwede rin lagyan ng oil. Depende sa inyo kung greaseless or with little oil ang gusto nyo. At least to, konting-konti lang ang oil. So, yan. Diyan nagtatapos ang ating trial for today.